Amazing morning mga master! Meron na akong konting i-share sa inyo. Ito ay tungkol sa iwasan natin yung panghuhusga, pagsasalita ng mga hindi maganda o negatibo sa ating kapwa. Kasi hindi natin alam yung mga silent battle na pinagdadaanan nila. Alam naman natin, di ba, na yung mga hurt na tao ay nakakapag-hurt din sa kanilang kapwa. So kung meron tayong nakikitang mga mali ng ating kapwa, iwasan natin na palakihin pa yun. Lagi natin iisipin paano siya mapabuti. Pwede natin gawin ay kung ano yung mabuti niyang ugali, yun ang ating i-enhance, yun ang ating i-appreciate, yun ang ating bigkasin o banggitin sa kanya. Huwag yung puro mali niya ang ating nakikita. Kasi pag ganon, lalo siyang maging ganon. Sabi nga sa scripture, sa Proverbs, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. May power itong ating tongue. Pwede tayong makapag-discourage ng ating kapwa, pwede tayong makapag-demotivate dahil lang sa ating salita. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng ating kapwa. Huwag tayo mag-focus sa mga negative. Maging positibo tayo palagi at hayaan na natin ang Diyos ang maghusga sa kanila. Basta tayo, ano yung nakakabuti sa kapwa, yun ang ating babanggitin. Makatulong tayo sa kanila. Kung naglalabas tayo ng positive, hindi babalik din sa atin yun. At wala namang perpekto sa mundo. Lagi tayong tumitingin sa kamalian ng ating kapwa, turo tayo ng turo. Hindi natin alam, tayo din pala, marami din kamalian. So iwasan din natin panghusga, pangungutya, panglalait. Iwasan na natin. Huwag tayong mag-hate. Kailangan pag-ibig lang, pagmamahal lang ang ating gagawin. So yun lang, maraming salamat. God bless.